Magandang araw, narito ang inyong mabilis at daily news update mula Japan, Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid namin ang mahahalagang balitang dapat ninyong malaman. Manatiling updated at samahan ninyo kami. Habang patuloy na dumarami ang turista sa Kyoto, mas humihigpit din ngayon ang mga patakaran sa sikat na district ng Gion dahil sa lumalaking reklamo tungkol sa over-tourism. Ayon sa mga ulat, may ilang private streets at alis sa Gion na bawal kuhanan ng larawan at maaring patawan ng multang hanggang 10,000 yen ang mga lalabag sa photography rules. Mahigpit ding discourage ang pagkuha ng unauthorized photos ng geiko at maiko, lalo na kapag naiisturbo sila habang nagtatrabaho. Sinabi ng mga residente at opisyal na may mga turistang humaharang sa daan, pumapasok sa private residential areas at hinahabol pa umano ang mga geiko at maiko para lamang makakuha ng litrato. Dahil dito, muling binibigyang diin ng Kyoto ang kahalagahan ng respeto sa kultura, privacy at pamumuhay ng mga lokal sa gitna ng pagdami ng mga bumibisita sa Japan. Simula July 1, 2026, opisyal ng papayagan ang mga medical institutions sa Japan na maningil ng cancellation fees sa mga pasyenteng hindi sumisipot sa kanilang appointments. Ayon sa Ministry of Health, Labor and Welfare, layunin ng bagong patakaran na mabawasan ang pagkalugi at abalang dulot ng paulit-ulit na biglaang pagkansela o no-show ng ilang pasyente. Sinasabi rin ng ilang medical experts na ang mga last-minute cancellations ay nakakaapekto sa efficiency ng healthcare system at nagiging dahilan upang may ibang pasyente na hindi agad nakakakuha ng treatment. Sa ilalim ng bagong sistema, inihikayat ang mga pasyente na maging mas responsable sa pag-schedule at pagkansela ng appointments upang maiwasan ang posibleng karagdagang bayarin. Pinag-aaralan ngayon ng Japan ang posibilidad na gumamit ng GPS tracking devices para sa mga stalker bilang bahagi ng pagpapalakas ng anti-stalking measures sa bansa. Ayon sa mga ulat, iminungkahi ng isang ruling party panel na obligahin ang ilang offenders na magsuot ng GPS devices, lalo na kung meron na silang restraining orders sa ilalim ng anti-stalking law. Sa proposed system, maaaring maabisuhan ang mga biktima kapag lumalapit ang isang suspect sa kanilang lokasyon bilang dagdag na proteksyon sa kanilang kaligtasan. Mas naging seryoso ang usapin matapos ang isang high-profile case sa Tokyo kung saan isang babae ang pinatay umano ng dati niyang partner kahit may restraining order na laban dito. Ayon sa National Police Agency, umabot sa record high na 3,517 stalking-related cases ang naimbestigahan noong 2025, dahilan upang mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang public safety at protection measures. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay. Malaking promo na hindi mo dapat palampasin. Handa na kami magbigay ng mas maraming offer para mag-book, makinig, manood at makisabay sa aming mga espesyal na alok. Exclusive promo sa plane ticket. Sa bawat pag-order ng plane ticket, may libreng original Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa polo shirt kaagad. Isang plane ticket includes isang original Mag-usap Tayo polo shirt. Mas maraming ticket, mas maraming libreng polo shirt. Limited po ang aming offer up to 50. Person, no choosing in color size. Translation service Japanese-English Tagalog, dagdag tipid sa bawat transaction. Totoong tipid. Walang komplikadong proseso. Direktang bawas presyo. Abangan ang iba pang promo. Marami pang sorpresa at updates na pwede mong makita at marinig sa aming mga platform. Balak mo bang pumunta sa Amerika? Andito po kami para ibigay ang aming makakayang serbisyo sa amin pong kaalaman. Message lang po. Makinig at manood sa Spotify at Apple Podcast. Laging updated sa mga bagong promo at balita. Message na po ngayon. Limitado lamang ang promo kaya huwag nang maghintay. I-check ang aming page, mag-message na po at mag-order ngayon. Kami po ng Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Maraming salamat po. Message na po ngayon. Ang promo na ito ay para sa mga gustong maglakbay, makatipid at makatanggap ng espesyal na regalo. Samantalahin na po, message lang po sa FB page Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Looking for a delicious homemade snack? Try our very own Nutflix.
Homemade Filipino garlic fried peanuts. Crispy, flavorful, and perfect for your everyday cravings while watching movies, studying, or relaxing at home. Made with quality ingredients and available for only 1,000 yen. Follow our page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Don't forget to follow, like, and share our page. Message us now to order your homemade Netflix. Shipping fee is not included. Welcome sa Chika Showbiz! Hatid namin ang maiinit at pinakabagong balita sa mundo ng showbiz mula Hollywood hanggang sa mga paborito ninyong artista sa Pilipinas. Tara, sabay-sabay nating alamin ang latest chika! Ibinahagi ni Christine Reyes na matagal na pala niyang kakilala ang fiancé niyang si Gio Tingson. Bago pa man naging opisyal ang kanilang relasyon, ayon sa aktres, una silang nagkita sa isang school. Fair noong grade 6 pa lamang siya habang grade 7. Naman si Gio, ikinuwento rin niya na hiningi umano ni Gio ang kanyang numero noon at ipinakilala niya ang sarili bilang Agent Orange dahil orange ang kanyang suot na damit. Mas lalong kinatuwa ng fans ang revelasyon na itinago umano ni Gio ang larawan ni Christine sa loob ng mahigit 26 na taon bago sila tuluyang nagkatuluyan. Matapos ang maraming taon ng pagkakaibigan at ugnayan sa parehong social circles, naging seryoso ang kanilang relasyon noong 2025 bago inanunsyo ang kanilang engagement nitong Mayo. Nagpasalamat si Dennis Trillo matapos ligtas na makalabas sa car accident ang kanyang anak na si Calix. Ayon sa aktor, madaling araw nang mangyari ang aksidente matapos umanong makatulog. Sandali si Calix habang nagmamaneho at mag-isa lamang sa sasakyan. Wala namang ibang nadamay sa insidente at nagbigay rin si Dennis ng paalala tungkol sa kahalagahan ng pag-iingat sa pagmamaneho, lalo na kapag nakakaramdam ng antok o pagod. Si Calix ay anak ni Dennis sa dating actress at beauty queen na si Carlin Aguila at kamakailan lamang ay kinilala bilang Rookie of the Year sa UAAP Men's Fencing Tournament. At iyan ang kabuuan ng ating balita. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Huwag kalimutang i-follow ang aming page. Mag-usap tayo by Vicky Ozawa para sa mas marami pang updates mula Japan, Pilipinas, at buong mundo. Ingat at hanggang sa muli. Before we end, we invite everyone to like, share, and subscribe to our page. You can watch us not only on Facebook, but also on our YouTube channel for more updates and exclusive content. We also have original 100 Pinoy diaries and 95 Tagalog quotes at Spotify and Apple Podcast. All in Tagalog, written by Vicky Ozawa. Voice over by talented Filipina, Miss Joy and Jasmine, now available. So don't forget to listen and support our creative works. If you have any concerns, inquiries, or if you are interested in our commercials or services, please feel free to message us anytime on our Facebook page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. We are open Monday to Friday, 9 a.m. to 6 p.m., Japan time. Thank you very much for your continued support, and we look forward to assisting you. Maraming salamat from Team Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Here is short quote from Ms. Vicky Ozawa. Life is a gift. Find peace of mind first rather than happiness. Thank you very much.